Kumusta kayo? Ngayon, sisiririn natin ng malalim ang isa sa mga pinaka-intense at makapangyarihang kabanata sa buong Biblia, ang Marcos Kabanata 14. Alam nyo, hindi lang to basta lumang kwento. Para itong salamin ng sarili nating mga pinagdadaanan bilang mga Pilipino. Isang kwento ng matinding sakripisyo, pagtataksil, pagdurusa, pero sa huli, may pag-asa. Tara, simulan na natin. So ito yung magiging journey natin. Susundan natin si Jesus sa mga huling oras niya bago siya arestuhin. Mula sa isang nakakagulat na pagpapakita ng pag-ibig, papunta sa hapunan kasama ang traidor, hanggang sa pinakamabigat na panalangin at sa mga sumunod na paglilitis at pagkakaila. Handa na ba kayo sa bigat ng kwentong to? Okay, unang eksena natin. Sa Betanya, 2 araw na lang bago ang Paskwa. Isipin nyo, ramdam na yung tensyon sa hangin. At sa gitna ng isang hapunan, may isang babaeng gumawa ng isang bagay na, hindi inaasahan. Isang bagay na ikinagalit ng marami, pero para kay Jesus, ito raw ay napakaganda. Pero bago nating alamin kung anong ginawa niya, may tanong muna ako sa'yo. Pag-isipan mo to, magkano ang halaga ng 1 taon ng pagod at pawis mo? Lahat ng pagkayod, lahat ng sakripisyo, lahat ng overtime. Anong katumbas nun sa'yo? Ayan, 300 dinaryo. Yan ang halaga ng purong pabango na ibinuhos ng babae sa ulo ni Jesus. At para lang magka-idea tayo, yung 1 dinaryo, katumbas na yan ang sahod ng isang manggagawa para sa isang buong araw ng trabaho. So, para mas malinaw sa atin ngayon, katumbas yan ng halos 1 taong sweldo ng isang minimum wage earner dito sa Pilipinas. Grabe no. Parang sweldo ng isang OFW na nag-ipon ng 1 buong taon. Tiniis lahat ng hirap at lungkot, tapos yung buong pinaghirapan niya, ibinuhos lang sa isang saglit. Ganon kalaking halaga, ganon kalaking sakripisyo. Siyempre, yung iba ang reklamo agad, sayang naman, pwede sanang ibenta yan at ibigay sa mahihirap. Pero iba yung nakita ni Jesus. Hindi niya nakita yung gastos, nakita niya yung puso. At sabi niya, pabayaan niya siya, isang napakagandang bagay ang ginawa niya sa akin. Inihahanda na niya ang aking katawan para sa aking libing. Wow! Habang yung iba nakakita ng aksaya, si Jesus nakakita ng malalim na pag-ibig at pag-unawa. Mula sa eksenang yon ng buhos pagmamahal, lumilipat tayo ngayon sa isang kwarto kung saan magkahalo ang lahat. Dito sa iisang mesa, magkasama ang pag-ibig at pagtataksil. Ito na, ang huling hapunan. At dito, napakabigat ng pakiramdam. Isipin nyo yung bigat ng mga salitang to. Habang nagsasalo sila, habang nakakainan, biglang binitawan ni Jesus to. At hindi lang niya sinabing isa sa inyo idiniin niya. Isa na kasabay kong kumakain. Sa ating kulturang Pilipino, napaka-importante ng salo-salo. Kaya pag yung kasalo mo pala ang makakanulo sa'yo, doble, tripling sakit yung mararamdaman mo. At syempre, nagkagulo sila. Ako ba? Hindi naman siguro ako yan, Panginoon. Sunod-sunod silang nagtanong, balisa, nalulungkot. Kasi yun yung pinakamasakit, di ba? Yung traidorin ka ng isang kasama, isang taong pinagkakatiwalaan mo, kasama mo sa hirap at ginhawa. Yun yung naramdaman nila. Pero alam nyo, sa kabila ng anino ng pagtataksil, dito mismo sa gabing ito, nagtatag si Jesus ng isang bagong pangako. Kinuha niya yung tinatay, pinagpira-piraso at sinabing, kunin ninyo, ito ang aking katawan. Tapos, kinuha niya yung kopa ng alak at sinabing, ito ang aking dugo ng tipan na ibubuhos para sa marami. Ibig sabihin, kahit sa pinakamadilim na sandali, gumagawa siya ng daan para sa pag-asa. Pagkatapos ng hapunan, pumunta sila sa isang lugar na para sa akin, dito talaga nangyari yung pinakamatinding laban, hindi pa sa krus, dito muna sa halamanan ng Gethsemane. Dito, haharapin niya ang bigat ng lahat ng halos mag-isa. So, para lang may ideya tayo sa lugar, mula sa Jerusalem kung saan sila naghapunan, tumawid lang sila papunta sa bundok ng mga olivo. Sa mapa mukhang malapit lang no? Pero yung paglakbay na yon para sa kaluluwa ni Jesus, napakalayo at napakabigat. At ito yung mismong sinabi niya, ang kaluluwa ko'y sobrang lungkot na parang ikamamatay ko na. Mismong bibig niya ang nagsabi niyan. Dito, nakikita natin si Jesus hindi bilang isang malayong Diyos, kundi bilang ating tunay na kasama sa hirap. Alam niya yung pakiramdam na mabigat ang dibdib na parang di mo na kaya, nakaka-relate siya sa atin. At dito, nananalangin siya. At ito yung pinakatotoo at pinakabulnerableng panalangin. Aba, Ama, parang tatay o itay, napaka-personal.
Posible sa'yo ang lahat. Alisin mo sa akin ang kopang ito. Inamin niyang ayaw niya. Ngunit, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Wow, yan ang ultimate surrender sa gitna ng matinding pagsubok. At pagkatapos ng panalangin yun, biglang nagbago ang lahat. Yung katahimikan ng gabi, biglang binasag ng ingay ng mga sulo at sandata. Dumating na sila. Oras na para hulihin siya. So paano nangyari? Dumating si Judas, kasama ang isang grupo ng mga sundalo. Ang senyales, isang halik. Yung dapat simbolo ng pagkakaibigan, ginawang sandata ng pagtataksil. Hinuli nila si Jesus, at ang pinakamasakit, yung mga alagad niya, lahat sila ay tumakas at iniwan siya. Yun na, mag-isa na lang talaga siya. Dinala si Jesus sa Sanhedrin. Dito magaganap ang isang, hindi mo matatawag na totoong paglilitis. Isang hearing sa gitna ng gabi, labag sa batas, at punong-puno ng kasinungalingan para lang makuha nila ang gusto nila. Tingnan nyo to, naghalap sila ng kahit anong ebidensya para lang mapatawan siya ng kamatayan. Kumuha sila ng mga peking testigo, pero yung mga sinasabi nila hindi man lang magkatugma. Ang gulo. At sa gitna ng lahat ng akusasyong yan, si Jesus, wala. Nanatili siyang tahimik, isang larawan ng kalmado sa gitna ng gulo. Pero, nung tinanong na siya ng punong pare ng diretsahan, ikaw ba ang Kristo, ang anak ng kapuri-puri? Dito na siya nagsalita. At ang sagot niya, simple pero malakas. Ako nga. Sa dalawang salitang yon, tapos ang usapan. Sinelyohan niya ang sarili niyang hatol, pero ipinahayag din niya ang katotohanan. Habang nangyayari lahat ng yan sa loob, may isa pang drama na nagaganap sa labas, sa may courtyard. At ang bida dito ay si Pedro, yung mismong nagsabi na kahit iwanan ka ng lahat, ako hinding-hindi. Tingnan niyo ang malaking pagkakaiba nilang dalawa. Sa loob, si Jesus nanahimik laban sa kasinungalingan at nagsalita lang para sabihin ang totoo. Sa labas naman, si Pedro nagsalita ng malakas para magsinungaling, para lang iligtas ang sarili niya. Si Jesus ay hinatulan ng mga kalaban niya. Si Pedro naman, hinatulan ng sarili niyang pagkukulang. At hindi lang isang beses. 3 beses. 3 beses niyang sinabing, hindi ko kilala yung taong sinasabi niyo. At pagkatapos ng pangatlong beses, eksakto sa sinabi ni Jesus, tumilaok ang manok. Yung tunog na yon, parang alarm clock na gumising sa kanya sa katotohanan ng kanyang ginawa. At ang sabi sa kasulatan, at siya'y napaiyak ng labis. Sa simpleng pangungusap na yan, ramdam mo yung bigat. Yung durog na puso ng isang taong nangako pero bumitaw sa pinakamahalagang sandali. Yung sakit ng pagsisisi. At dito muna tayo magtatapos, sa gitna ng kwento ng pagtataksil, pag-iwan, at matinding kabiguan. Paano nga ba bumabangon ang isang tao mula sa pinakamalalim niyang pagkakamali? Dahil itong kwento ng pagdurusa na ito rin mismo ang simula ng kwento ng bagong pag-asa. Isang tanong na iiwan ko sa inyo para pagnilayan.